kami rito sa The City Show, sure na sure kami na itong dalawang actress na aming pag-uusapan ay pareho naming like na like. Kaya, wala kami nakikitang dahilan para merong kabahan. Ito po si Alwin Ignacio, the Diva That You Love. Kasama ko ang aking kumaring Utang Maldita. Hi, this is Alex Brosas. Now that the strongest primetime show is nearing its third year, kamakailan, pinakilala na ng Batang Quiapo ang mga bagong artistang papasok at magiging mga katauhan sa pangmalakasang action drama. Ilan sa mga nakita namin ay sina icon Madam Celia Rodriguez, Miss Chanda Romero, ang mahusay na si Albert Martinez. Albert Martinez. I think Enchong Lee is also going to be there. Nakita ko yung picture niya, Enchong Lee. And Jake Cuenca is also there. I think Paolo Paraiso is also there. Yeah. And of course, ang love ko at love ni kumaring Utang Maldita, ang natatangi at talagang the most beautiful face of 2024, si Andrea Brillantes. Kaya ngayon, hindi po namin ito tanong ha. Tanong po ito ng mga katkaterang totoo. Si Julia Montes na kasintahan ng nag-iisang Rodel na Canciano ng Kuya Coco Marky natin, kakaba nga ba sa pagpasok si Andrea Brillantes sa Batang Quiapo? Mare, what say you? Bakit mo siya kakabahan? Hello! My God! And what are you implying about Andrea? Hindi ako nagtatanong. Hindi sa akin galing ng question sa mga katkatera. Oo nga. I'm not implying anything. It's them. Basta kasi sa amin, Andrea is one of our favorite young actresses. At kayo, nalaki na lang may mali siya sa utak pag si Andrea ay nakasama sa isang programa na feeling niyo palagi ay may link sa kanyang leading man, tantanan niyo na po si Andrea Brillantes. Wala pong kakabahan. Mas lalo, hindi kakabahan si Julia Montes sa pagpasok ni Andrea Brillantes. Kasi una, pareho silang artista. Pangalawa, alam ni Julia Montes sa trabaho lang ito. Walang personalan. Yeah. At number 3, mahal na mahal ni Julia Montes. At lalong mas mahal na mahal ni Coco Martin si Julia Montes. So, imposible po yung mga naglalaro sa marurumin yung mga utak. Tigilan nyo na kami. Ewan ko na sa inyo. Mare, ikaw na ma-explain bakit sila dapat kabahan. Una-una kasi, di ba, ang sinabi na sa interview ni Coco na after the taping is finished, uwi na siya ng bahay. Yes. So, ibig sabihin, para walang intriga. Oo, hindi siya kailanman masasangkot sa, di ba? Yes. Oo, ganun lang yun. Oo. Pangalawa, Diyos ko, si Coco tsaka si Julia, they are madly in love with each other. At subok na matibay, subok na makatagna ang kanilang relasyon. Diba? Walang gigiba doon, di ba, Mars? Yeah. Kaya, So, hindi hindi matitibag yun. Di ba? Tsaka, si Andrea naman kasi, tawag dito, hindi naman siya, di ba, ang mga mga bagets naman di ba? Mga kasiidaran niya. si ano daw? Sino? Di ba? Hindi naman siya doon. Oo. Saka, kesya, pag-isipan nyo na ba sama si Andrea, ipagdasal na lang natin na maging sila ni Kyle at Shari. Bagay naman yung dalawa. Total, they have the best foundation for any relationship. They're best friends na, di ba? Well, best friends do quarrel. Yun nga. And all sorts of relationship, lalo na the romantic kind, nagkwa-quarrel. Pero diba? wala na yun. Diba? So sa akin, kesa naman i-push nyo na naman yung ganyang marurumin yung pag-iisip, wag nang ganyan. Diba? Andrea is not doing anything to you guys. She is single, she is busy, may business siya, umaarte pa siya, and I think in one of her recent ex-vlogs, sinabi niya na soon, pagkaka-project sila ni Kyle, na silang dalawa ang bida. Kaya abangan na lang natin yung mga kapwa ko ka-hell. Oo, tawag dito. Silang dalawa naman, kumbaga parang may chemistry naman sila, di ba? They act so well, so
Ganun lang naman yun, di ba? Oo. Saka talagang pinakamaganda pa rin ka-love team ni Andrea Brillantes ay si Kyle at Shari. Diba? Sila talaga dapat ang... kasi alam mo, nakikita ko sa kanila, parang they can be like Richard and Dawn. Malayo, no? Hindi, what I'm trying to say My is, God. yung hindi magkakatuluyan, pero formidable yung love team. Diba? Pwedeng hindi magkatuluyan, naging mag-BFF. Si Dawn at si Richard, naging mag-jowa pa totoo, nagkahiwalay, pero the spark and the chemistry and the love team, surpass everything. Oo nga. Diba? Gusto ko gano'n na mangyari kay Kyle at kay Andrea na hindi man sila maging magjowa or naging magjowa man sila, yung love team, hindi mabubuwag. Kasi di ba normally, pag nabubuwag ang love team, after a while, it will take some time for people to be convinced na, pwede pa silang magsama. Gusto ko yung gano'n maging level ng Kyle Dre, yung parang Vilma Boyet, or Don Richard, or Sharon Richard, or Regine Robin, di ba? Na pag or Regine Aga, or Aga Lea, na inaabangan natin yung mga partnerships nila. Gusto ko yun ang ma-achieve ng Kyle Dre. Bakit mo naman gusto? Kasi side ako sa kanilang dalawa. Talaga? Yes, I like them both. And I like them, nakikita ko kasi na, aside from Francine and Seth, na sila yung parang, sila dapat mabigyan na rin ng break na just like what were given to Francine and Seth. Baka wala pang nagpupush. Yun Because nga, hindi pa panahon. Yun nga, kaya di ba Diba? sabi nga ni Andrea, kasi parang Kyle was almost like wanting to say that they have a project, pero tinakpan ni Andrea yung bibig niya. Wag mo na yan, kaya na, dal mo. In her baby talk, of course. So ganun. So please, let's not put issues na wala po naman talaga. Wala naman talagang issue. To begin with, malay nga natin kung hindi naman involved yung character ni Andrea sa character ni Tanggol, di ba? So, kill na kaagad yon, di ba? Ako excited ako kasi di ba may Charo Santos doon. May Chanda Romero pa. Tapos may Celia Rodriguez pa. Gusto kong makita kung anong klaseng acting bardagulan ang gagawin nila. Dahil, di ba yung mga last ang kalaban lagi ni Ma'am Chato, si Ma'am Charo, si Irma Adlawan, saka si Tessie Tomas. Ngayon naman, mas tumindi. Si Celia. Diba Celia Rodriguez, saka Charo Santos. And I would like to know, ano ang flavor na dadalhin ni Jake Cuenca? Saka ni Albert Martinez. The usual, diba? At of course, ito pa, ando pa si Angel Aquino. Si Angel Aquino. Alam mo naman si Angel Aquino, hindi rin papakabog. Hindi papakabog. Sa lahat ng ginagawa ni Angel, sa lahat ng teledramas niya, laging may bago. Tsaka markado. Laging markado. Tanya May Cruz, senior high, naalala ko pa. Si Tanya May Cruz sa senior high, di ba? Sa senior high, Di ba? So, kaya mas nagiging exciting ang Batang Quiapo. Sa tingin naman, Mare, mas lalong panalo tong third year ng Batang Quiapo. Of course, never naman silang natalo eh. Lahat ng katapat na lugmok. Di ba nakakahiya yun? Di ba pinadapa lahat? Okay. Tsaka, wala naman silang umabot ng 3 years eh. Meron ba? Di ba wala naman? O di ba nakakahiya yun? Kasi talaga diba? Parang siguro maikli lang talaga yung shelf life ng mga shows nila. Hindi excuse me, no? Kung tawag dito, kung pinapatronize, kung pinanonood talaga, kung top rating, di kaya nila paabutin ng 2 years, 5 years. Di ba ganun lang naman yun di ba? Si Poco lang daw may magic na ganun eh. Kaya nga, di magsara na sila. Charot! Wala namang magsara, kawawa naman yung ibang tao, mawawala ng trabaho. Oo nga, joke lang yun. Diba? Ang tawag dito, ibig ko sabihin, galingan nila. Kasi, for the longest time, hindi sila nananalo sa mga katapat na show. Meron na isang nanalo, kaya hindi ko kasabihin dahil iinit ulo mo. Talaga? Oo, wag na. Anong may nanalo? Excuse me, at kailan nanalo? Meron na. 2 weeks nang talo yung isa. Excuse me, no? 2 weeks nang talo. Parang... Dahil yung isang show raw, ang taas-taas yung isa, hindi masyado. Mas gusto lang umasa yung isa. Tawag dito, miracles do happen. Ayun Siguro nga, miracle. Nag-miracle sa kanila. O baka sila lang gumawa ng sarili ng miracle dahil sabi nga ni Elsa, walang himala! Charot! May himala doon ngayon. Kasi kitang-kita mo yung ratings, ang layo. Ang layo na incognito sa Batang Riles. Pinakalanan ko talaga. Hindi ako na Sa ratings, ha? Ay, oo. Sa ratings ng Free TV. naniniwala.
Naku, basahin mo, makikita mo, iinit ang ulo ng mga taga-incognito pag nakita lang 5 point something lang sila. Tapos 10 point something yung isa. Free TV ha. I'm talking about free TV. Hindi, Pero sa Netflix daw, marami nanonood sa Incognito. Pero sa free TV, mas marami nanonood sa Batang Reyes. At dahil dyan, ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kumaring ultra maldita. Hi, this is Alex Brosas. At syempre pa, inaanyayahan po namin kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel, sa Jelly Tirada, at i-follow kami sa aming Facebook page para hindi kayo maiskupan. Pinapalabas po ang The Kitty Show tuwing Sabado at Linggo. Magandang araw po at gabi at linggo at afternoon sa ating lahat at sa inyong lahat kung saan mang bahagi kayo ng mundo nanonood. Bye everyone!